Mga kahina-hinalang idinagdag lang sa Biblia. Acts chapter 8, verse 34 to 38, New International Version. The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else?" Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" Mapapansin natin na wala dito ang verse 37, kaya 38 na ang kasunod. And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Samantalang sa New American Standard Version ay nakasulat ang verse 37 na dapat ay wala nga. Acts chapter 8, verse 37, New American Standard. And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Kung ating papansining maigi, ang verse 37 ay naidagdag upang pagtibayan ang doktrina ng mga makabagong simbahan na hindi na nga kailangan para sa kanilang dagdag na aral rin ng altar call, na kung saan ay dinadala ang tao sa panalangin upang ipatanggap si Jesus sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas, na noon pa lang raw ay magiging born again upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang sa gayon ay hindi na raw mapunta sa inimbento rin nilang hell o impyerno, na wala rin sa orihinal na sulat ng Biblia, sapagkat ginawa nga nilang hell ang Gehenna o Gehinom na siyang lugar ng Jerusalem sa Biblia. Ito ang siyang mararanasang kapighatian ng mga Pariseyo at ng mga tao roon. Magaganap ng lahat sa henerasyong iyon. Layunin ngang pag-iibanghelyo ng mga apostol noon ang magandang balita ng kaligtasan. Pangunahin ang kanilang kaligtasan para hindi makasama sa mararanasang labis na kapighatian ng Israel kasama ang mga hintil na naroon nga rin sa Jerusalem, upang sa mga mananampalataya sa bilin at babala ni Jesus ay makaligtas ang sinuman. Hindi iyon pananampalataya lang upang maniwala na si Jesus ay ang sugong anak ng Diyos, kundi ay ang kanilang pagsunod sa mga babala ng Panginoong Jesus, na sa henerasyong iyon ay magaganap na lubos ang paghihiganti para sa mga pumatay at nagpahirap sa mga propeta at lingkod ng Diyos. Higit lalo ang sa pagpatay nila sa bugtong na anak ng Diyos. Noon ay malapit nang maganap ang mga hula ng kasulatan, ang sa mga hula ni Daniel na Great Tribulation sa Jerusalem. Hindi pa ba tayong mga bumabasa ngayon ng Biblia ay nagtataka kung bakit sinalita ni Jesus noon ang ganito sa kanila? Matthew chapter 23, verse 34 to 36. "Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city, so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation." Sa kanilang henerasyon nga. Luke 21, verse 20 to 24. "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city." Ito ang magandang balita sa mga mananampalataya noon at susunod sa mga babala ni Jesus. Hindi ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. "Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people. And they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled." Bago pa nga ang mga ito, ay binago rin at dinagdagan ng sulat ni Mark upang umayon nga sa kanilang idinagdag na paniniwala. Pansinin natin ang nakasulat sa Mark 16, verse 9 to 20, sa salin ng New American Standard Version.
Ang mga talatang ito ay wala sa sinaunang kasulatan. Mark 16, verse 9 to 20, New American Standard Bible. Now after he had risen early on the first day of the week, he first appeared to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. She went and reported to those who had been with him, while they were mourning and weeping. When they heard that he was alive and had been seen by her, they refused to believe it. After that, he appeared in a different form to 2 of them, while they were walking along on their way to the country. They went away and reported it to the others, but they did not believe them either. The disciples commissioned. Pati na ang titulo o header na ito ay idinagdag para sa mga susunod na mga verses. Afterward he appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table. And he reproached them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who had seen him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then, when the Lord Jesus had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word by the signs that followed. And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus himself sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation. Ginagamit ang mga talatang ito upang ipatupad ang kanilang version ng pag-iibanghelyo, upang ipangaral ang pagpapatuloy pa ng mga gawain ng mga apostol, na dapat ay natapos ng lahat sapagkat nagtagumpay na noon sa kanilang panahon ang pangakong bagong buhay sa pamamagitan ng kapanganakang muli na kaloob ng Diyos. Iyon ang minsan lang na pag-aalay ng buhay at dugo ng kanyang bugtong na anak. Pansinin natin ang ilan sa mga kahinahinalang mga talata. Mark 16 verse 15. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Papaanong maipamamalita pa sa buong mundo noon ang babala ni Jesus ng kanyang paghuhukom sa Jerusalem, kung gayong sinabi ni Jesus na magaganap na iyon sa kanilang henerasyon noon. Kaya ang paggamit ng salitang world rito, hindi buong mundo, kundi ay ang mga bayang hintil lang na mga kalapit ng Jerusalem. Sa verse 16 naman ay ginamit ang talatang idinagdag upang ipaalam na ang lahat ng nabautismuhan sa ngalan ni Jesus ay makaliligtas raw ang kanilang kaluluwa mula sa impyerno. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. Pagpapatunay pa raw na ang mga tatanggap kay Jesus bilang Panginoon ay magkakaroon ng kapangyarihan, magpapalayas ng mga demonyo at magsasalita ng ibang mga wika. Sa verse 18, sila raw ay makadadampot ng mga makamandag na ahas nang hindi mapapahamak. At kung kahit iinom ng lasong nakamamatay, ay mabubuhay pa rin. They will pick up serpents, and if they drink any deadly poison it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Sila rin daw ay makapagpapagaling ng mga may sakit sa pamamagitan lang ng kanilang paglalatag ng kamay. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay patuloy na binabasa at ipinangangaral pa rin ngayon ng mga pastor, pari at mga ministro pa raw ng Diyos. Paanong nagkagayon na kahit wala naman sa katotohanan lahat ng ito, ay patuloy pa rin ipinangangaral upang maging basehan ng kanilang pananampalatayang pangsimbahan? Hindi nga ba't pati ang kalagayan ng Diyos ay pinakialaman nila at pinagtatalunan? Dahil sa pag-angkin ng mga tao sa kasulatan, ay itinuring nila na ang mga patotoo ng mga Hudyo noon sa sulat ay may magkakaibang pahiwatig para sa kanila ngayon. Sa iba ay iisa lang talaga ang Diyos, ngunit nag-iiba ng anyo at kalagayan. Minsan ay ang Ama,
Minsay si Jesus at minsan na may Holy Spirit, pero iisa lang. Habang sa iba ay iisa ang Diyos ngunit nasa tatlong persona. Naroon ang Ama, ang Anak na si Jesus at ang Banal na Espiritu. Trinity nga na tinawag nila, kahit wala rin sa Biblia. Ipinagpilitan ring ipangaral ang doktrinang ito noong panahon ng 320 AD sa Council of Nicaea. Hanggang sa pilit ring naidagdag ito sa Biblia nang isalin mula sa Latin pag-Grego ni Desiderius Erasmus, isang bishop na napag-utusan ng Pope noon ng Roma. While the 1516 edition was dedicated to the Pope, the Textus Receptus family of texts later became the standard for Protestant, rather than Roman Catholic, vernacular translations. The Textus Receptus, Latin for received text, originated with the first published Greek New Testament, edited by the Dutch scholar and Catholic theologian Desiderius Erasmus in 1516. While the term Textus Receptus was not coined until 1633, it is retroactively applied to Erasmus's Greek text, titled Novum Instrumentum Omni, which he dedicated to Pope Leo X. Isa rito ang naidagdag na verse sa 1 John chapter 5 verse 7 na tinawag na Johannine comma. Natahasang nagbanggit ng the Trinity, Father, Word, Holy Spirit, na sa naidagdag na verse 7 ng King James Version ay naiba ang konteksto ng sulat. Mula sa orihinal na nakasulat sa 1 John 5:7, For there are three that testify. ay ginawang, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. sadyang ginawa ito ng mga taong nagpanggap pa na mga apostol ng Diyos upang maipagpilitan ang kanilang pinagkampihan noong paniniwala sa Council of Nicaea noong 320 AD. Mga kapatid, malinaw ang nakasulat sa Biblia, Old Testament man o New, na ang kataas-taasang Diyos Ama ay iisa. Gayon rin ang sa nag-iisang bugtong na anak ng Amang Diyos, ang Panginoong Hesus. Wala rin sa kasulatan na ang banal na Espiritu ay hiwalay na Diyos pa sa Ama, sapagkat ang kataas-taasang Diyos ay Espiritu nga. John 4:24, King James Version. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Kaya papaanong may isa pang Diyos na Espiritu? Malinaw ang ipinaalam ng kasulatan, both Old and New Testament, na ang Diyos Ama ay iisa, makapangyarihan sa lahat. Gayon rin ang sa anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na bagamat Diyos ay hindi kailanman papantay sa kanyang Ama. Patunay ang sinalita ni Hesus sa kanyang mga kasama noon. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. Ito rin ang nakasulat na pakikipag-usap ni Jesus sa kanyang Ama sa John 17 verse 1-3. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Hindi tayo, lalo't ngayon ang kausap rito, kaya't wala tayong karapatan na magbigay ng ating sariling pakahulugan. Makatarungan lang na tayo ay dapat na makinig at tumanggap ng sa kanilang katotohanan na noon pa ay para sa kanila lang. Bakit ba ayaw pa ng iba na tanggapin ito sa payak niyang katotohanan? Bakit ba pilit na ipinapantay ng mga tao ngayon si Jesus sa Ama, gayong ang Panginoong Jesus na mismo ang nagwika ng kung sino siya at kung sino ang Ama? Huwag na sana tayong mga tao ngayon ay nanghihimasok pa sa mga ginanap na noon at pinatunayan ng Diyos. Gamit ang Biblia ay sinasabi pa rin ng mga simbahang galing sa katuruan ng Western religion na faith o pananampalataya lang kay Jesus ang nakapagliligtas sa tao. Dahilan ng sa pag-angkin sa mga sulat na hindi naman para sa kanila ay ipinangaral sa ating magpasa hanggang ngayon na pananampalataya lang ang siyang makapagliligtas ng kaluluwa. Wala ngang ganoong sinabi sa Biblia.
Patunay na lahat kasi ng mababasa sa Biblia ay hindi sa atin nangungusap. Bakit ba dampot tayo ng dampot ng mga verses pagkatapos ay sasabihing sa atin ito patungkol? At kapag nakikita na ang kahit malinaw na katotohanan ito, pilit pa rin nakikipagtalo sa mismong sulat ng mga apostol. Magdadagdag ng mga talata upang umayon lang sa kanilang aral doktrina. Na sa kanila lang ang tama at ang sa iba ay mali ng lahat. Kaya nagtatalo sila. Mga kapatid, gumising na tayo para sa katotohanan. Kung mahal nating tunay ang ating mga kapatid at hindi lang ang ating simbahan, tanggapin natin ang katotohanang hindi tayo ang kausap ng Biblia sa kanyang lahat ng mga sinasabi, kundi ay maging padron lang natin iyon para sa pagsunod sa mga halimbawa ng mga naganap noon sa kanila. Na mamuhay tayo ng may tunay na pagsunod sa naipakilala na noong bagong kasunduan sa Panginoong Hesus, ang paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig na tunay sa Diyos. Na sa ating pagsunod, tulad ng sa kanila noon, ay katuparan ng pangakong kaligtasan, sa katawan man o nang sa kanilang kaluluwa. Ayaw pa ba natin ito? Bakit pa tayo nakikipagpaligsahan sa mga iba't ibang simbahan at samahang pangrelihiyon, masabi lang na tayo ay banal rin? Hindi ba tayo nagtataka na sa lahat ng kanilang mga aral ay puros pagtingin lang sa kanilang sarili at simbahan? Inagaw nila at binigyan ng ibang kahulugan ang dapat ay simpleng pagsunod lang sa mga naipasulat ng Diyos. Huwag sumadya sa paggawa ng masama. Sa halip ay magsikap sa paggawa ng mabuti.